Good day mga parts! So for today's video ay samahan nyo ako at pasyalan natin ang isa sa pinakamaganda at nakaka-relax na pasyalan dito sa San Mateo Rizal na tsak na mag-e-enjoy pati ang mga bata. So tara, samahan nyo ako! Again, good day sa inyo mga parts ko. So sa ngayon ay nandito muna tayo sa Marikina bago tayo tumuloy sa ating pupuntahan sa San Mateo Rizal. So dahil nagbibihis pa sila nanay at yung mga makakasama natin, ay eto, iginala ko muna yung dalawang bata dito sa Marikina para naman makapagpaayos-ayos muna sila dahil ang kulit nilang dalawa. Hindi matatapos yung mga pag-aasikaso ng kanilang mga tita at ng mga kanilang mga lola doon. Kasi ang kulit ng dalawa. So eto, pinuntahan namin isa sa pinakamagandang part dito sa Marikina, galaan para sa mga bata. Yung Marikina Express train. So ayan, kung makikita nyo ay sumakay-sakay sila dyan. Ayan, tapos nag-picture-picture sila dito sa loob ng train. So dito pala itong matatagpuan sa may bandang Santa Elena, sa tabi ng Teatro Marikina at gilid ng Marikina Polytechnic College. Yan, dito yan sa Shoe Avenue. So wala namang entrance fee dito. So pwede nyo lang igala at ipasyal yung mga bata dito kasi maganda yung mural tsaka yung train itself. So ayan, so trivia lang din guys. So totoong may release ng train dito sa may Shoe Avenue. Dire-diretso yan, kaya nga tinawag siyang Daang Bakal hanggang papuntang Montalban. Ayun ay ang Marikina Express. At ito rin yung sinasabi ko sa inyo na magandang mural. So makikita nyo dito yung mga tradisyon ng Pilipino, tsaka syempre yung mga qualities ng Marikina like yung paggawa ng mga sapatos. Ayan, at picture perfect nga naman talaga tong mural dito sa Marikina Express. So tuwan-tuwa si Tantan tsaka si Rafa. So sa may mga alagang bata dyan na pagka linggo wala kayong mapasyalan, pwede nyo itong puntahan. So sumunod na pinuntahan din namin ito Freedom Park. Malapit lang din siya sa Marikina Express, konting lakad lang. Ito ay sa likod ng munisipyo. So tumingin lang din ako ng sapatos dahil pwede kong gamitin sa aking trabaho. And then pinakita ko na rin sa kanila yung mga sapatos na kotse rito. Ayan, at mamaya magpipicture sila dyan. Ayan, at first time nga nila makakita ng sapatos na kotse. So ayan, so sabi ko sa kanila magpicture-picture sila yan kasi pag tinanggal to, hindi na nila ito makikita dito. Ayan, at hindi na nga napigilan ng dalawa, sumakay pa sila. So ayan, sige mag-enjoy kayo kasi mamaya aalis na tayo dyan. So ito namang mga sapatos na kotse na to ay dinidisplay siya kapag may mga event tsaka pagka malapit na mag-Christmas. So in case na hindi siya makita rito, ibig sabihin ay tinago muna siya. So ma-share ko na lang din guys na alam niyo ba na ang Marikina ay isa sa mga walkable city. So magaganda kasi yung mga sidewalk niya na pwedeng lakaran ng ating mga pedestrian. So kaya na-miss ko rin naman maglakad-lakad dito sa Marikina kasi medyo naging busy tayo. So eto nga pala, nandito na tayo sa Marikina River Park. So kakatapos lang ng bagyong Karina nung mga time na to. So mga 1 week ago lang. Pero nakita niyo naman na malinis agad yung place, although may mga debris pa ng mga putik. But ang galing kasi initiative na agad talaga ng mga bawat sektor na linisin yung mga putik kapag after ng typhoon. So eto, napunta na nga kami dito sa may Chinese temple, no? So katabi niyan itong Batong Lambak na covered court. So dati nung bata kami hindi pa covered court to. Pero ngayon ang ganda na, no? So kahit umulan, masarap maglaro dito ng basketball. So tuloy pa rin ang laro ng mga kabataan kahit na maulan. So ayan, ang ganda na talaga. Pati yung mga bench nila, no? So ayan, isa to sa pinakamagandang court dito sa Marikina. Ayan, at tumirang nga kami ng bola at trinay ni Tanta na mag-shoot pero hindi umaabot kasi mataas daw yung ring. Sabi ko lakasan niya yung tira niya para umabot talaga, kaso wala, kulang pa talaga sa rice. Ayan, practice pa boy para maging bobelga ka ng Marikina. Ayan, at pinagpawisan na nga yung bata. Oh. So sige, pahinga muna kayo tapos na tayo dito sa Kapitan Moy. So guys, ito nga pala yung Kapitan Moy. So isa sa pinakaunang gawa ng sapatos sa Marikina.
So ito naman yung shoe museum. So diyan mo makikita yung mga sapatos ni Madam Imelda Marcos. Katabi ng shoe museum ay yung century-old Balete tree. So ayan, napakaganda pa rin. Yan, so tinawagan na kami ni Erica kaya pupunta na kami dito sa may San Mateo. Ayan, at nakarating na nga kami dito sa Estancia de Lorenzo. So pwede tayo sumakay dito ng cart para makapaglibot-libot, iwas sa pagtalakad. And ito yung sasalubong sa atin, yung magandang facade ng kanilang hotel. Siyempre, yung mga bata excited dito sa playground. So ayan, tamang swing muna sila dyan. So napakaganda nga pala ng playground dito guys. So napakagandang dalhin dito yung mga bata, lalo na yung mga pamangkin nyo. So ito, pupunta na rin kami sa mga animals. Unang bumungad sa amin ay etong albino snake na to. So yan, napakaganda ng kulay niya guys. Very rare daw po yan. So ang bait nung caretaker ng animals nila, pinahawakan pa nila sa mga bata para ma-experience. Pinaliwanag din niya na wag basta matakot at kung paano tamang hawakan yung snake. So ayan guys, super enjoy yung mga bata, first time nila. At nakita din namin dito guys yung mas malalaking mga ahas. So ayan yung mga sawa na malalaki. So ito guys, minsan ay pwede siyang picturean, ilagay sa leeg mo. However kasi ngayon ay natatakot sila kaya ayaw nila magpa-picture. Ito meron din tayo ditong alamid o Asian palm civet. So ito, mahilig silang kumain ng mga kape guys. Yan, napaka-cute. Bukod dyan ay marami tayong makikita iba-ibang klaseng mga ibon dito. So ito I believe ay peacock. So ito yung mga babaeng peacock. Meron ding mga kalapate. Ito naman ang ganda, ang golden pheasant o ang ibong adarna. Ang ganda ng kulay. At makakakita rin tayo dito ng mga Palawan hornbill. Nakakatuwa kasi maamo to. So guys, nagpapakamot pa nga yan eh. Maamo sila sa tao kasi dito na sila lumaki at tumagal. Kung mapapansin din natin, mas maputi yung beak niya compare sa ibang mga hornbill. Ito din, nakakatuwa yung kakatu na to, nagsasalita. Oh! Pangit! Yung nagsasalita tayo ng pangit. Pangit! Pangit! Hi! How are you? Pangit! Hello! Hi! Pangit! Hello! Hi! Pangit! Hello! Ano yung pangit, 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 pangit? Pangit! Pangit, pangit! Pangit! Hi! Pangit. Pangit! Pangit! Ang galing at nagsalita pa nga ng pangit. So yun, tuwan-tuwa sila dito. Kaya ang tagal namin dito sa kakatu. Kaya pala kakatu pangalan nila kasi kakatuwa. Eto, sabi ko sa inyo, maama yung ating hornbill dito. Ang ganda pa ng pilik mata. Gustong gusto siya kinakamot, kala mo parang aso. Ayan guys, so napakalambing niya. At ayun na yung pilik mata, sinasabi ko sa inyo, ang ganda. Bukod dito sa Palawan hornbill, meron ding ibang klaseng hornbill dito. So eto, nakalimutan ko kung Bisaya hornbill siya. So comment down below nyo kung tama ako. Ito din, ang ganda ng kulay, oh, mga yellow parrots. And kasama nila dito sa kulungan yung mga kulay green parrots na kulay red yung mga tuka nila. Ang gaganda. Tapos sa kabilang side naman ay itong mga kulay red naman na mga parrots. And may kasama rin siya dito sa kulungan. Ito yung mga kakatiel naman. So ang ganda ng kanilang mga balahibo sa ulo. Para silang may mga crown. Ito din, oh, ang ganda ng kulay ng parrot na to. So may orange pa sa tuka. Sa mga nakakaalam, comment nyo nga kung anong tawag sa ibon na to. Ang ganda at ang cute talaga. Napakaamo pa, hindi sila yung mailap. Meron nga rin pala kami nakitang long-tail Philippine monkey o Philippine long-tail macaw. So medyo maliit yung kulungan niya. So sana medyo lakihan pa yung kulungan para medyo move siya ng konti. Ito naman yung serpent eagle. Nakita natin na kumakain siya. So yon, carnivorous pala yung mga serpent eagle. Kaya nakikita nyo, kinakain niya is hilaw na karne. Ang ganda din ng kulay ng mata niya, color yellow. Plus yung balahibo niya may mga batik-batik na white dun sa dibdib.
Ito yung mga mata niya sa malapitan, no? So, ayan. Marami sila rito. Ito yung isa na nakatitig sa atin. Ito naman yung Brahmini kite or lawin sa Tagalog. So, ayan. Napakaganda rin nito, guys. So, mamula-mula yung kulay ng balahibo niya. Ito naman daw yung white-bellied sea eagle. So, ayan. Ito medyo mas malaki to compared dun sa Brahmini kite. Medyo kulay abo naman yung kanyang mga feathers. At mas mahaba yung tuka. So, ayan siya. At dumumi pa nga. Ito naman yung mga nakakatuwa at cute na sun parakeet. So, ayan, makikita nyo sa napakaamo nila. At lumalapit pa, usually yung ibang mga ibon kasi lumilipad pag nilalapitan ng tao. Ayan, oh, ang cute at ang dami nila. Parang gustong sumama sa akin, ah. Ito at naglakad naman kami papunta dun sa mga crocodiles. So, yung mga crocodile dito ay usually nagtatagon sa may ilalim ng tubig. Buti na lang nakakita kami rito na nakalutang. Ayan siya at nagpapahinga, tamang shower lang. Kaya naman masarap isama dito yung mga bata para naman makakita sila ng mga animals. And ang kagandahan dito is walang entrance fee. As long as kakain kayo sa mga restaurant na nasa loob ng Estancia de Lorenzo. And guys, dahil sa resort to, meron din sila ditong accommodation at meron din sila ditong swimming pool na available for day tour and overnight. So sa mga rates, punta na lang kayo sa website ng Estancia de Lorenzo. Sa ngayon ay pumunta muna kami para magmerienda lang dito sa Estancia de Lorenzo. So ayan, pwede kayong umikot at pwede kayong mag-picture-picture sa lahat na nakikita nyo rito. So may libre pa silang sakay dyan sa ating golf cart. Ayan, at yung golf cart yung maghahatid sa amin papunta dun sa restaurant na kakainan namin. So dahil hindi kami kasya, dito kami sa kabilang golf cart sumakay. So kami yung naiwan at sila nandun, bumabiyahe na. Wow, sosyal, naka-golf cart pa. Ayan o, selfie pa yan. So guys, doon nga pala kami kakain sa farmyard, doon sa may kabilang side ng building. So ito is may overlooking view ng Metro Manila at ng Sierra Madre ng San Mateo. So tara, samahan nyo kami guys, kumain tayo dito. So pwede nga pala kayo mamili dito sa Estancia de Lorenzo kung saan nyo gusto. Meron sila ditong fine dine-in, meron sila ditong sports bar kagaya ng pinuntahan namin, at meron din sila ditong coffee shop. So ito yung napili namin, yung sports bar. So mamaya pala may magaganap na 50th birthday. Sayang, dapat doon na lang tayo nakikain. Actually, ilang beses ko na rin na-try dito and affordable naman yung mga prices nila. So check nyo yung page ng Farmyard. So ang kagandahan nga pala dito is meron silang dart. So magdala na lang kayo ng mga pinyo. So dito, before naglalaro kami dito ni Jeje, yung kaibigan ko may-ari ng vape shop. And sa mga kids naman, meron sila ditong board game. So hindi sila mainip. So ito nga pala guys, yung view dun sa roof deck ng Farmyard. Yan yung view ng Metro Manila. So if ever na gusto nyo rin na mag-rent ng kanilang mga function room, meron din sila dito. So ito naman yung sa side ng San Mateo, makikita niyo yung bundok. So dito tanaw niyo yung Timberland, tsaka yung bulubundukin ng San Mateo. And sabi ko nga sa inyo is only picture na kayo dito sa ganito kagandang view. So ayan, so kung makikita niyo yun, yung zinuzoom ko, ayun yung shotgun na highway. So sobrang tarik niyan guys. So, ayan, sa kabilang side naman ay yung, ayan, subdivision ng Timberland. Ayan, at nakakita pa nga kami ng nagpa-paragliding. Ayun, no, kita nyo ba guys, napakaliit niya. So, sinum ko lang yan. So, pagka-zoom out, ganito siya kalayo. Pero tanaw na tanaw namin yung nagpa-paragliding. Well, sana soon matry kita. So, that's for today's video muna guys. So, hindi ko na pala nakuhunan yung food kasi nagkagulo na kami. So, gutom na kasi kaya hindi ko na rin na-picturean. So, ayan. If ever na gusto nyo pumasyal dito sa Estancia de Lorenzo, ay ilalagay ko sa link yung Google Maps niya para mapuntahan nyo. So, ayan. Goods na goods to para sa mga bata. So, again, don't forget to like and share the video, follow my Facebook page, and subscribe to my YouTube channel. So, again, bye-bye!